Gusto lang naman ni Norlin magtina o itiman ang kanyang mga puting buhok. Pero heto ang nangyari sa kanya. Ang kanyang mukha at ilang parte ng katawan namaga. Do aksidugid ang pamatyag ko kaya pagbutang ko init di sa kayo. Norlin, ano ba yung ginamit mong pangtina? Anong klaseng tina sa buhok kaya ang ginamit ng isang ginang mula sa General Santos City? Kaya naman namaga ang kanyang anit at mukha. Bilang paghahanda sa dadaluhan niyang kasal, plinano niyang itina ang kanyang mga uban o puting buhok. Kung imo nga buhok puti na, gusto mo man nga ang imong mukha maayo man. Ang ginamit niya, ang black hair dye shampoo na ito na nabili niya online sa halagang 299 pesos. Way one take one ni gamay lang ginbutang ko sa kamot ko. Karaniwan namang humahapde ang anit kapag nilagyan ng ibang hair dye. Pero iba raw sa kaso ni Norlin. Amo to nabatyagan ko doon, mainit, laing gid sang kanya. Tapos ang ulo ko nagdaramol, ang ulo ko may sungay. Dili may kapal sa liog ko, may kapal man sa kilis ng talinga ko. Kaya agad daw niyang binanlawan ang kanyang buhok at tinutukan ng electric fan. Pero pati mata ni Norlin, namula na. Yung ulo niya daw at saka yung mata niya parang mamangga ba? Hanggang namaga ang kanyang mukha, namula ang kanyang leeg, kamay, pati na ang kanyang dibdib. Tabangi ko ay pangdo, hindi ko kaginhawa. Dahil wala siyang pera, inabot pa raw ng 3 araw bago siya nakapagpa-check up. Do aksidugid ang pamatyag ko kaya pagbutang ko init di sa kayo. Gasungkod sang kahoy. Hindi man ko kalaka kay mabigat ang ulo ko. Nasa moderate na siya na hypersensitivity reaction. Binigyan ko siya ng antihistamine at corticosteroid na rin para sa pamamaga. Maswerte si Norlin na makalipas ang 3 buwan, ang pamamaga ng kanyang mukha at katawan unti-unting humupa. Kung 299 pesos lang ang nagastos ni Norlin sa hair dye, ang ibinayad niya sa pagpapacheck up at gamot umabot ng 5,000 pesos. Sakit kay kung amon mo sila, pilit maning buhok. Amo naging pagapitan ko. Way mo ko kabalo nga amo na maabutan ko. Pero ako katulog ng luha ko, kaya amo nabutan ko sila. Wala akong ginlabay ni siya. Tungod ginasampol ko sa tao, hindi na sila magpareha sa ako, magaya sa ako. Sa pagsasaliksik ng aming team, napag-alaman namin ang shampoo na in-order ni Norlin online na imported mula China, hindi aprobado ng ating FDA o Food and Drug Administration. Walang kaukulang certificate of product notification na lumalabas sa aming records that the product is unregistered. Maaaring ma-file ng criminal case ang naturang seller na ito at manufacturer. Nasa FDA Act kasi natin na ang penalty for imprisonment kasi nito ay nag-range from 1 year to 10 years with a fine of at least 500,000 pesos. Ayon naman sa tuminging espesyalista o doktor sa kanya, nagkaroon siya ng allergic contact dermatitis secondary to hair dye. Medyo severe yung reaction. The chemical came in contact with the skin and it caused allergic reaction. Dahil apektado pati ang kanyang mga mata, pinatignan na rin namin siya sa isang ophthalmologist. Error of refraction at dry eye syndrome. Pero yung pangyayaring incident po, maaaring nagpalala lang yung symptoms pero hindi siya yung nag-cause. Ang chemical na posible raw nagdulot ng allergic reaction kay Norlin, tinatawag na PPDA o paraphenylenediamine. Generally, hindi naman siya harmful. So there are some patients may allergy talaga sa hair dye, specifically to this components. Para matukoy kung may iba pang delikadong kemikal na nakalagay sa hair dye, ipinasuri ito ng aming team sa isang laboratorio. Ang resulta ng laboratory test, isinangguni ng aming team sa FDA o sa Food and Drug Administration. Sa result po na yun, nakita naman na walang harmful chemicals dun sa nagamit na shampoo. Masasabi namin yung isolated case na yun, it might be that the victim or the consumer has some allergic reactions dun sa ibang chemical na nakahalo dito sa shampoos. The fact na unregistered siya, hindi tayo nakasiguro dun sa quality and safety ng mga ginamit na ingredients. Sinubukang makipag-ugnayan ng aming team sa seller na pinagbilhan ni Norlin sa shampoo, pero hindi sila tumugon sa aming request.
Nakipag-ugnayan din kami sa manufacturer ng produkto na nasa China pero hindi sila sumagot sa aming mensahe. Walang masama sa paggamit ng hair dye. But always ask and seek a professional para doon sa gagamitin yung product. If you want to be sure, then you can do your skin testing. Observe yung skin kung saan siya nilagay for 2 to 3 days. And then if walang reaction, then that's the time na you use it. Maingat nakikid ako sa mag-con sa mga online kung hindi pagi sa doktor. Ano nga brato ang ginkuhat na utro na gin mahal gid ang aton nga gin gasto kay mapadoktor ka pa. Ang uban o puting buhok, simbolo raw ng wisdom o karunungan. Sana sa nangyaring ito, pare-pareho tayong may natutunan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.